Magandang araw mga kapatid, Nox Vlog. At dito tayo ngayon sa Rusi, Bukawi, Bulacan branch dahil meron na tayong nakita sa personal nitong ABX 150 ng Rusi. Napakaganda sa personal. Iikutan natin at alamin din natin yung cash price and installment dito sa branch na to. Pero sa mga ibang branch meron na rin po, kagaya ng sa Malanday branch at May Kawayan branch. So marami nang kumuha nito, kaya abangan natin at alamin natin yung mga specs na nakalagay dito. So stay tuned tayo. Noxky Vlog. So ito po yung ADX 150 Fi ng Rusi, ang adventure scooter na nilabas ngayong 2024. Makikita natin napaka-brusko pala sa personal at makikita natin yung kanyang forma, talagang futuristic. Umpisa natin dito sa kanyang mukha, no? Ayan, makita natin yung kanyang mukha, napaka-sungit din ng datingan. Parang kung titingnan natin, may pagkakahawig to sa X-Max na 300cc ng Yamaha. Tapos kung titingnan natin, para din siyang mukha ng ibon or yung Angry Birds. Mapapansin natin, ayan, naka-projector lamp yung kanyang ilaw dito. Ayan, napakalaki. Kaya napakalakas ng kanyang buga dyan. Then meron siyang park light dito. Ayan, kabilaan, na nagsisilbing parang pilay na rin niya. So umiilaw to ng kulay puti. Tapos makikita natin dito, marami siyang mga design dito, no? Yung mga edges niya, ma-appreciate mo talaga. Tapos parang carbon fiber finish dito, no? Ayan, na black pati dito, ayan, no? Tapos yung kanyang front suspension, naka-telescopic fork. Tapos naka rubber boots na rin siya. Ayan, o. Ayan. So napaganda ng ganitong features. So safe na safe yung ating fork para hindi masyadong madumihan. Then yung fender niya, napaka-sporty din ang dating. Yan, meron siyang sticker na R dito. Ayan. Tapos gandahan pala dito, ayan, naka CBS na siya. Ibig sabihin combi brake system, 70% sa likod and then yung 30% dito sa harap. Nagsasabay po sila, kaya napaka-safety na rin itong braking power nito. Ayan. Tapos makita natin dito naka dual piston caliper, then kaya makita natin dalawa dahil naka combi brake system na nga po. Ayan. Tapos ito naman yung speed sensor niya. Then yung disc brake makita natin malaki na rin. Ayan. Yung kanyang mags napakaganda rin. Ayan, o. Naka spoke type na mags. Then tubeless na yung kanyang mga gulong harap at sa likod. Ayan. Yung gulong niya dito, ang size ng gulong ay 110 by 80 by 14. Ayan, ang ganda, nakakulay kalawang, no? Ayan, tapos dito sa likod, ang size ng kanyang gulong, ito, 130 by 70 by 13.
Ayan, medyo mas maliit pala dito. Naka disc brake na rin pala dito sa likod. Naka single flat caliper naman na malaki. Then dual shock. Ayan, kulay black. So, na-adjust din siya. Ayan o. Kabilaan. Tapos sa muffler, ito. Ang ganda rin ng muffler, naka-upright position. Then, maporma na rin. Meron siyang silver dito na cover. Ayan, tapos naka-allen bolts na siya. Ayan. Tapos meron din siyang heat guard na plastic dito na carbon fiber finish din yung design nyo. At isang pinakamaganda, ito. Naka-radiator na tayo dito. Ayan. Yan yung tinatawag na water cooled and then 4 valves. Ayan. Tapos yung kanyang mga decals nga ay napaka minimal lang din. Ayan. Black and red na may honeycomb design dito sa may baba. Then lining pa-line na siya dito or pa-check na yung style. Tapos nakalagay yung Adventure X water cooled 4 valves. Ayan. Tapos dito yung 150i na nakalagay. Then mapapansin natin dito yung kanyang pagka-white ay napakaganda. Premium na rin yung pagkakapintura dito ng Rusi. Yan o, may mga glitter effect siya. Tapos pag nasinaga ng liwanag to, para siyang nag-rainbow yung kulay nung puti. Napakaganda po sa personal. Ayan. Tapos yung kanyang plastic, mukhang matibay na rin. No, hindi na pipitsugin. Kapag napansin ko dito, ito ang kanyang footboard o yung footrest natin dito sa rider. Ito, hindi ka nabibili ng aftermarket dahil meron na siyang stock na ganitong metal footrest dito. Ayan o. So, malaking bonus na to. No? Pwede mo pang i-extend yung paa mo dito. Mamaya sasakyan natin para makita natin. Then, punta tayo dito sa kanyang gauge. Ayan, naka fully digital na at naka 4-inch nga po yung kanyang LCD display. Then meron siyang mga button dito for selection sa kanyang speedometer, sa trip meter. Tapos yung mga information na makikita mo dito andito na rin sa kanyang gauge. So sayang hindi natin makikita dahil hindi pa naka-operate itong unit na to, no? Wala pa siyang battery. Then kagandahan, meron din siyang windscreen, ayan, na kulay puti lang. Ayan. Hindi naman siya ganun kalakihan, no? Pero kagandahan dito, na-adjust na rin. Na itataas, na ibababa siya. Ayan. So ito, ihilain mo lang dito. Pwede mo lang ibabaya. Kabilaan. So hindi lang natin mahila dahil nakaisang kamay lang tayo, no? Tapos dito, meron na rin siyang USB charging port dito sa gilid. Yun yung kagandahan dito. Ayan o, napaka-useful nito sa mga rider. Saan tayo pumunta, hindi malulubat yung cellphone mo, magagamit mo to. Then sa kanyang signal light ay LED na rin po. Ayan, ang ganda na ng design, very futuristic, then flexible yung kanyang goma dito. Tapos ito yung FI na logo. So baliktad lang yung pagkakalagay. O pwede naman yan ibaliktad. Yan yung FI Euro 4. Tapos dito sa kanyang handle, naka naked handlebar. Kulay black lang dito, then silver yung pinaka bungo niya. Ayan. Sa mga switch naman, ito meron siyang high and low. Passing light, yan, kagandahan meron dito. Hazard switch, turn signal light, and then yung busina. Sa kabila, meron siyang kill switch. Meron pa ring option na pagbukas ng ilaw at patayan. And then yung electric starter niya dito. Then sa throttle, ayan, napakalambot din. Then dual cable na rin yan. Ayan. So napakaganda kumatak nito dahil 4 valves na nga po. Then yung kanya mga preno sa lever, ayan, ordinary lang. Wala siyang brake lock, no? Katulad din sa ibang unit. At dito sa kabila. Then pagdating dito, makita natin meron siyang R dito, no? Yan ang signature logo ng Rusi. Then yung susi niya, ito, meron siya dito. Ayan. Dahil hindi pa siya keyless, pero darating ang time gagawin din keyless to. Naka shutter lock key na rin siya. Ayan.
Then yung bukasan ng upuan dito na rin. Left side lang natin yung susi, bubukas na yung upuan. Then nakagandahan din dito yung kanya fuel tank ay nandito na rin nakalagay at napakaganda dahil 11 liters po yung full tank nito. So napakarami na ng laman, malayong malayo na yung mararating na itong motor ito bago maubos. So, compared mo sa iba na mas bababa yung fuel tank capacity. Then sa upuan ito, nakita natin makinis lang siya, wala siyang ibang design na mga tahi. Yan. Pero makita natin dito may paumbok siya dito. Ayan, may foam din na paumbok. Malambot yung kanyang foam. Ayan. So may separation yung rider tsaka yung sa OBR. Ayan. Tapos yung kanyang seat storage. Ayan. Kagandahan, no? Meron na rin siyang sariling shock, no? Hindi niya siya babagsak. Ayan, kagaya nito. Hindi siya babagsak. Yung kagandahan features. Hindi ka nabibili nung mga shock absorber pa sa upuan. Tapos napakalaki din ng kanyang compartment. Ayan. Then yung battery dito din pala nakalagay, no? Ayan. Dito sa side na to. Kaya napaka-safety kahit na mabasa man tayo. Lalo na ngayon, tag-ulan, no? Ayan. Safety yung battery mo. Tapos ito yung kanyang compartment. Siguro sa tingin ko kakasya dito yung half case na helmet. Ayan. Tapos dito may extension pa siya dito. Andito rin pala yung kanyang isang susi. Tapos yung OBD fuse relay nandito, no? Then sa kanyang grab bar naman makita natin naka glossy black. Ayan, ganda. Malaki din yung grab bar, matibay, makapal yung pagkakagawa. Ayan. Ayos na ayos. Then pagdating dito sa kanyang taillight, meron din siyang sariling disenyo. Ayan, makita natin napaka-futuristic yung design. Meron din siyang parking light sa gilid na umiilaw dito. Then ito na yung pinaka-taillight niya. Ang ganda ng disenyo. Napaka-premium ng datingan. Tapos yung fender niya sa likod, bulky siya, pero maiksi lang. Parang may carbon fiber finish din dito. May ilaw din dito yan sa kanyang late light and then reflector. At yung kanyang signal light LED na rin dito sa likod. Yan. Dito tayo sa kabila. Sa may panggilid niya. Ito. Yung kanyang airbox. Maganda yung design. May carbon fiber finish. Then yung kanyang panggilid. Ito may cover pa na plastiko. So dalawa po yan. Pagka tinanggal mo yung tornilyo dito or yung allen bolts dito, meron pa yan sa loob, no? Yun yung mga ganda. Ayan, no? Tapos meron pa siyang air ventilation dito. Ayan, no? Filter na rin. Ayan, no? Lahat ng nilabas ni Rusi ngayon mga bago, meron ng oil filter, no? Tapos footrest meron din siya. Ito, ang ganda rin, malaki. Then napiflip siya, alloy. Tapos isang maganda rin itong disenyo dito. Nakita natin, kala mo bakal pero plastic lang to, mga kapatid, no? Ang ganda ng disenyo, parang robot talaga, no? Tapos yung kanyang side stand, ito sa tingin ko wala siyang kill switch, no? Ordinary lang siya, pero okay na rin kasi meron ng kill switch doon sa kanyang handle. So yun na yung pinaka kill switch natin. Mas safety pa nga yun nandun kasi pipindutin mo na lang kasi nandito minsan nakakalimutan mo talaga na itaas, tapos papaandarin mo yung motor, kailangan mo pag itaas to. So nasa inyo na lang yan mga kapatid kung okay lang sa inyo yung ganitong features, no? Tapos center stand meron din yan. Then dito nga pala meron siyang ano din dito, pocket dito. Ayan, meron pa siyang pocket dyan. Kasya din yung isang cellphone dito sa loob. Kagandahan dito, magnetic na yung kanyang lock dito. Napaka safety, no? Ang ganda. Tapos may mga ano pa siya dito, air ventilation sa gilid. Tapos carbon fiber finish din dito, no? Napaka premium ng pagkakagawa dito ng Rusi. Ayan. So ayan, sa mga gustong mag-avail nito mga kapatid, ay
Meron siyang cash price na 110,000. Then down payment 10,000 minimum niya. And then 36 months 4,495, 24 months 6,035, and then isang taon ay 10,660. May mga rebate pa yan na 300 pagka updated tayo nagtulog. So napakamura na mga kapatid itong ganitong features. Sulit na sulit itong motor na to, no? Yun, di natin sabi meron din pala siyang ano dito, tire hugger, no? Ayan, no? Napaka safety pa rin, hindi madudumihan yung ilalim mo, oh. Tapos may goma pa yan dito, no? Upuan natin, tingnan natin yung kanyang taas para may idea kayo. So ayan, sasakyan natin, ang height ko ay 5'6". So tingnan natin kung tiptoe ba tayo or hindi. So abot naman, medyo tiptoe tayo ng konti, pero kabilaan lapat. Talapot yung kanyang mga shock. Malakas yung preno, okay na okay yung preno. Goods na goods. Medyo bulky talaga siya, then medyo may kabigatan din. So sa manual nasa 140 kilograms po yata ito, no? Kaya medyo may kabigatan compare mo sa ibang ADP, pero okay din naman dahil 4 valve na rin siya, malakas na siya umata. So ayan, punta na kayo sa mga gustong kumuha. Dito lang yan sa Rusi, Bukawi, Bulacan, Barangay Bunlo, Bukawi. Ayan, along the highway lang din naman, no? Punta na kayo dito para sa mga unit ng Rusi, no? Lalo na ito. Napakaganda, ang dami nang kumuha nito sa Malanday branch, ang dami nang kumuha nito, no? Tapos yung isa pa, yung Sparkle 150 Fi, maganda rin, kaya marami din kukuha niyan, no? So punta na kayo dito. Yan na po yung ating quick review. And stay safe mga kapatid dahil may bagyo ngayon, si Bagyong Enteng. Ingat po sa ating lahat. God bless.